we know naman from mga kwento din ng mga ibang politiko na pagtatakbo, usually may usapan yan. You actually know who's gonna run against you. Alam mo naman, no, may mga bubuwit or sometimes it's public knowledge. In your case, may lamat po ba kayo ng pamilya ni Senator Villar or even personally? I have no personal issues against the senator. Siguro, it just so happened when I filed my certificate of candidacy, I questioned her moral authority to lead the city because of the issue doon sa taxes. Ito yung pinakita ko, yung I exposed them, yung kanilang... Yun pala mga kababayan. Now I got it. Dito rin pala nanggaling yon kasi the first time I watched this video, I haven't on this timeline. So ngayon, lumalabas pala. Ito, nalalaman na natin yung katotohanan ha, mga kababayan. Lumalabas ngayon, Mark Anthony Santos expose yung family po nila Villar. Lumalabas dito na ito mga Villar mayayaman, pero hindi po nagbabayad ng tax. Ay, Diyos mio, Marimar. Ang yaman, hindi nagbabayad ng tax. Ay, huli. Manang Alex Sanchez, shoutout sa'yo. Delinquent taxes, Las Piñas. And yun po ang issues sa elections. And then, of course, yung reclamation project, which ino-oppose po ni Senator Villar, na we are supporting po. The city government is pushing for the reclamation project na ino-oppose po ni Senator Villar na natalo po siya sa Supreme Court. So, yun po ang mga issues sa amin dito sa Las Piñas. Could you expand on the delinquent tax issues, Councilor? Which Villar companies are these? Actually, doon po sa report ng City Treasurer's Office, for decades po, yung Brittany Corporation, Villar Sipag Center, Villar Sipag Atega Foundation have not paid the real property taxes for a number of assets in the city, including Mela Hotel, 3 Evilla buildings, Portofino Commercial, and the Villar Sipag Center po. So, after giving the notice po from the treasurer, sila po, they wrote a letter to the city government asking for amnesty. Decades po ito, no? Hindi po a year or two Ay, grabe naman yun. Humihingi ng amnesty. Decades, mayaman. Gusto makalibre. Ayop na yan. Hindi, di ba mga kababayan? At kung ito naman pala, ito totoo, kasi unang-una, tingnan mo kung paano ko sinabing bastos ang mga Villar. Particularly itong si Cynthia. Isipin nyo po, mga ka-GP. Simbahan. Di ba, simbahan? Nagsisimba kayo. Yan ay bahay na paraan para tumawag kayo sa Panginoong Diyos. Napakasolemn, di ba? Dapat hindi gagawa ng ganyang istorya dyan o hindi ka gagawa ng ganyang eksena. Kung maaari, siguro doon na lang sa labas. Or hindi rin yan yung right avenue to do that. Mga ka-GP Natics, kung ito sinisiraan ka talaga ni Mark Anthony Santos, this is actually my opinion, that is not the right avenue. Kung tingin mo, yan ay hindi totoo, sinisiraan ka nila, abogado ka, tawag dito, mayaman ka, senadora ka, may pera kayo. So why don't you file it in court? Kasuhan mo ng libel. Diba? Pag nanalo ka, dadagdag ulit yaman mo kasi magbabayad si counselor sa'yo. Babayaran din niya yung mga nagastos mo. Babayaran din niya yung sa abogado mo. Baka may makuha ka pa. Sa iba. Diba? Pero ikaw, astang ikaw ang hari, reyna dyan sa lugar ninyo, sa simbahan mismo pinakita mo yung ugali mo, nang away ka, nanugod ka ng tao, diba? Mga kababayan, yan ba yung ugali
na dapat ipinapakita ng mga politiko, I mean politiko. Kasi ugaling politiko yan, mga ka-GP Natics. Walang ano, di ba? Walang GMRC, hindi ata nakapag-aral ng GMRC. Puro pera ang pinag-aralan, mathematics on how to get money. Di ba? Puro multiplication ata and addition ang pinag-aralan. Kasi dito, simbahan yan, dapat igalang natin kahit papano. At ikaw bilang mayaman, nakapag-aral naman siguro kayo, dapat hindi nyo dyan. Pinag-uusapan yung bagay na yan. Kung kumprontahin mo yan sa korte. Diba? Sa korte. Oh. Sabi ni Ma'am Mona Nases, siguro ang Diyos nila ay ang pera. Kaya pati sa simbahan, walang respeto. Kaya nga sabi ko nga, mga ka-GP Natics, nandyan ka sigurado, Kristiyano ka. Now, mga ka-GP Natics, nandyan ka para magsimba. Nandyan ka para mataimtim na manalangin. Pero, parang yung sarili mo, nasa simbahan ka na, hindi mo pa mapigilan. What more? Yung nakikita nating mga ibang video niya, kaya pala ganun siya umasta. Kung sa simbahan, ganito na umasta sa ibang lugar pa. Diba? Oh, Ma'am Trigger Woman 888. Non-payment of their real property. So, when I questioned her moral authority to lead the city, imagine niyo naman po, pinakamayamang pamilya sa buong Pilipinas, yung mga kumpanya po nila, hindi po nagbabayad ng tamang buwis o Naku hindi po. nagbabayad at all. Apo! For example, after hearing po dun sa City Council, they paid a sum of 151 million pesos po, almost 152 million pesos doon po sa kanilang delinquencies, and meron pa po silang more than 70 million na hindi binabayaran ngayon. That's why I'm questioning their moral authority to lead the city. Councilor, Imagine niyo po. Sige po, go ahead po. no, Councilor, just going back on that incident sa simbahan, yun, nangyari yon, it happened before the Mass began, correct? Kasi naririnig po namin yung lector. So, within the whole Mass, di ba, meron pong pagkakataon to give a sign of peace. Well, hindi na po kayo nagkaroon ng encounters, there's no other communication or anything right after that. Actually, it was a concelebrated mass officiated by the Parañaque Diocese Bishop Mercado. And in fact, he witnessed the incident. So he requested for a special blessing sa mga candidates. So tama naman po si Senator Villar na ang sinabi niya sa'yo is, Mark, wag mo akong kamayan, something like that, di ba? Don't say hi to Opo, me, opo. don't shake my hand. Is Opo, that what she opo, told opo, you? opo. Okay, ano pong sinagot niyo sa kanya nung sinabi niya yon? Actually, nung unang encounter po namin, when I shook her hand, sinabihan niya po ako. Galit na po siya. Galit na Okay. po siya. Kaya, ang ginawa ko po, kinamayan ko po yung nephew niya, na counselor din. So I went back to my seat. Ito pong nakikita niyo sa video ngayon, after going back to my seat, tumayo po siya ulit. Tapos sinugod niya po ako doon sa upuan. Kaya po nagulat si Vice April. Oo. Makikita niyo sa video. Nephew niya yun sa April. Yung kanyang niece. Oo. Yung po Niece- ang niece pala. nagulat. Oo. Counselor, you're up against, it's going to be an uphill climb for you as you try. Di ba, mga ka-GP na, sorry. Nagtataka ako, sabi nga ni Councilor Mark Anthony Santos, talagang kino-question ko yung pagli-lead nila dito sa Las Piñas. Indeed, sila ay nasa pwesto talaga. Nasa Senado, nasa Kongreso rin si Camille so far. Si Mark Villar, nasa Senado din. At kung titingnan ninyo, sila yung mga malalaking tao na hindi nagbabayad ng taxes, mga ka-GP Natics. Tapos sinasabi ninyo na kayo ay matuwid, na kayo ay mabuting tao. Diba? Parang hindi ko na talaga maintindihan ng mundo. Kaya sabi nga ni Tita Carclea kanina this is how you know they are Duterte's allies magkaughali. Talagang mga kababayan, pakitang tao, tingnan nyo, simbahan, 'di ba?
minumura ang simbahan, tapos recently nakikita natin nagdadasal-dasal na kunwari. Sila Duterte. Tapos itong mga to, taong matuwid, pero hindi man lang nila makontrol yung kanilang anger, yung kanilang galit, yung kanilang emotion. 'Di ba? Na nasa loob ng simbahan, at least pagpasensyahan mo muna. I will take this in court. Ganun na lang, I'll file everything in court. At doon na lang magkaalamanan. Sana ganun eh. Wala. Wala tayong nakikitang ganun. At saka, parang walang remorse si Cynthia. Ang sinasabi niya pa, instead na mag-sorry, mga kababayan, ang narinig pa natin, nagyayabang. Dahil mataas daw ang kanyang grado, mataas daw yung kanyang performance rate, kaya siya ngayon binabatikos. And I really totally disagree with her. Kasi, binabatikos siya, mga kababayan, mali naman talaga na hindi ka magbayad ng taxes. 'Di ba? At tama lang din naman na sabihin 'yon na wala kang karapatang maging mabuting halimbawang leader kasi ikaw hindi ka nagbabayad ng tax. So kung sinabi niya na sinisiraan, mga kababayan, palagay ko hindi naman sinisiraan kasi nagbayad nga kayo ng 151 million eh. Yan pa lang yung binayaran ninyo. So ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Mark Anthony Santos. Tapos ngayon sasabihin mo, maganda kasi yung performance ko kaya ako binabanatan. Ang layo, 'di ba, mga ka-GP Natics, just to divert the situation at makakuha ka na naman ng simpatya at mailayo yung kwento sa totoong pangyayari, gumagawa ka ng eksena.